Alam nating lahat na mali naman talaga ang magmayabang. Abay, napakapangit naman talagang tingnan kung masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili na halos tapakan mo na ang pagkatao ng iba. Lalong-lalo na kung dahil lamang sa mapera at mayaman ka o ang iyong pamilya. Palagi niyong tatandaan, ang mga nagmamataas ay ibinababa at ang mga mapagkumbaba ay itinataas. Sabay-sabay po nating tunghayan ang buhay ng pamilya ni Jonas at ng kanyang angkan. Ang lalaking si Jonas ay isang simpleng binata, mapagpakumbaba at napakaraming kaibigan. Alam mo ba, nagmula ang binatang ito sa isang napakayamang pamilya. Ang kanyang angkan ay nagmamay-ari lamang naman ng napakaraming kumpanya ng langis, mga gasolinahan dito sa buong Pilipinas. Bukod sa napaka-down-to-earth ng taong ito, mahal na mahal din siya ng kanyang lolo. Paano ba naman itong si Jonas? May puso. Nagulat na nga lamang itong si Lolo Sandro dahil nalaman niya na ito palang kanyang apo, batahi-tahimik lang, pero nabubuli na pala sa kanyang paaralan. Abay, ang sabi ng mga buling ito raw si Jonas at ang kanyang mga magulang ay asa na sa kayamanan nitong si Lolo Sandro. Isipin nyo, napakasakit nito para kay Jonas dahil ang pakiramdam nga niya, kahit anong gawing effort ng kanyang mga magulang, kahit anong gawing sipag nitong si Jonas, ang nasa mata ng mga tao ay katanyagan lamang at kapangyarihan ng pamilya nila, ng kanilang apelyido at ni Lolo Sandro. Nang parehong araw na iyon, ipinatawag nga ni Lolo Sandro ang kanyang apong si Jonas at kinausap ng masinsinan. Nang makapag-usap ang dalawa, nagpasya na nga itong si Jonas na humingi ng patnubay sa kanyang lolo at nagpaalam na nga rin na nais daw niyang magkaroon ng independent na buhay nang hindi umaasa sa kahit na kanino. Kahit na kay Lolo Sandro at sa kanyang apelyido. Parang nais niyang sabihin na nais niyang makilala sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling paraan. Subalit ayaw siyang payagan ng kanyang lolo at mga magulang dahil nga bunso raw itong si Jonas sa 5 magkakapatid. Wala naman daw siyang kailangang patunayan. Kung meron man siyang nais patunayan, hindi iyon sa ibang tao. Iyon ay sa kanyang sarili. May punto nga naman daw itong si Lolo Sandro at ang mga magulang ni Jonas. Bata pa lang kasi itong si Lolo Sandro ay mayaman na ang kanyang pamilya. Ang kanilang kayamanan ay nagpasalin-salin magmula pa lamang sa kanilang ninuno. Anong gagawin natin? Sadyang iba ang ugali at paniniwala nitong si Jonas kumpara sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga pinsan. Musmus pa lamang itong si Jonas ay alam na nga niya kung gaano kahirap ang buhay para sa iba. Nakikita niya ang mga sakripisyong ginagawa ng kanilang mga tauhan. Yung iba, tumitigil sa pag-aaral, kumita lamang ng pera. Bagay na iniisip palagi ni Jonas, paano kaya kung siya ang dumaan sa ganong experience? Anong bagay kaya ang kanyang matututunan? Sa pagdaan nga ng mga taon ay mas tumitindi ang kanyang hangaring magkaroon ng ibang klase ng buhay dahil nga dumadami na ang kanyang mga kaibigan at ilan sa mga ito hindi naman mayaman. Ang kanilang mga kwento ng buhay at experiences ang nagtulak dito kay Jonas na ipagpatuloy ang hangaring ito. Tulad nga ng sabi ni Jonas, nais niyang maramdaman kung paano nga ba ang saya ng magtrabaho at kumita ng pera gamit ang sarili mong kakayahan, kaalaman at pinaghirapan. Siyempre, lalaki, buo ang kanyang loob, kaya naman wala nang nakapigil sa gusto ni Jonas. Lumuwas ito ng Maynila at tumira sa isa nilang pag-aaring condo unit doon sa lungsod ng Maynila. Noong unang mga araw, medyo malungkot si Jonas dahil nga bagamat napakarami niyang kilalang tao doon sa Maynila, medyo malayo ang bahay ng mga ito.
ang pinakamalapit sa kanya ay isang pinsan niya na doon nag-aral. Subalit napawi ang kanyang lungkot nang bigla niyang mapag-alaman na ang ilang mga kababata niya nasa Maynila rin pala, doon nagkatrabaho at masayang masaya sa mga napiling karir doon sa Maynila. Upang matupad niya ang kanyang hangarin, nagpasya na nga itong si Jonas na hindi ipakilala ang kanyang buong pagkatao maging ang background ng kanyang pamilya sa mga taong nakakasalamuha niya. Ang alam ng mga taga doon ay nangungupahan lamang siya, isang simpleng dayuhan. Lumipas ang mga araw. Itong si Jonas palaging lumalabas ng kanyang condo unit upang ipamahagi ang kanyang resume. Subalit kahit isa, walang tumatawag sa kanya, walang nag-i-email sa kanya. Hanggang isang umaga, napakaganda ng sikat ng araw noon. Itong si Jonas lumabas ng kanyang condo unit. Lumabas siya ng building at ang mga security guard napapakamot na lamang ng ulo dahil hindi siya makilala. Nakasuot kasi ito ng pang-gasoline boy na uniform. Ano ang kanyang gagawin? Saan siya pupunta? Saan pa nga ba? Di magtatrabaho na. At mukhang ngayong araw na ito, magsisimula ang independent na buhay ng ating bida dito sa lungsod ng Maynila. Bago nga siya magsimula sa kanyang trabaho, kinausap niya muna ang kanyang pamilya, ang mga magulang niya at ang kanyang lolo, at sinabing kung maaari ay huwag siya palaging tawagan ng tawagan dahil magiging abala na nga daw siya sa mga parating na araw. Nais niyang maramdaman at maranasan kung paano nga ba talaga ang maging independent at walang ibang inaasahan. Excited na pumasok ng kanyang trabaho itong si Jonas. Buo na ang kanyang loob. Kaya lang, may nangyaring hindi inaasahan. Ang kauna-unahang taong humarap sa kanya ay ang manager ng branch na iyon. At mukhang kilala siya ng manager na ito. Alam niya ang tunay na pagkatao ng binatang si Jonas. Kaya naman pala, itong si manager palaging sir ang tawag kay Jonas. At nang pumasok nga siya sa branch, abay itinodo ang air conditioner. Hinandaan pa ng kaunting juice at tinapay. Pasensya na daw kung yun lamang ang maiibigay. Dineretso na nga ng manager na ito si Jonas at sinabing baka hindi siya makapayag sa nais ng binata dahil kung iisipin, mali ito. Paano mo hinahayaang magtrabaho, mapagod, mainitan? Ang apo ng nagmamay-ari ng kumpanyang iyong pinagtatrabahuan. Idagdag mo pa, isipin ninyo, paano mong itatrato ng pantay ang binatang ito kung pagkatapos ng ilang mga taon, siya ang magmana ng kumpanyang pag-aari ng kanyang lolo? Baka siya pa ang iyong future amo. Siyempre matalino ang binata. Ang sabi niya kay manager, gagamitin daw niya ang experience dito upang mas maunawaan niya ang trabaho at ang galawan sa kumpanyang pag-aari ng kanyang lolo. Tama nga naman, hindi ba? Kaya naman dahil mapilit ang binata, wala na ngang nagawa itong si manager. Pinayagan na lamang siya sa kanyang nais. Sa gasoline station na iyon, tanging si manager lamang ang nakakaalam ng pagkatao ni Jonas. Ang ibang mga katrabaho doon, walang ideya kung sino ba ang binatang ito. Nang parehong araw, nagpaturo na nga itong si Jonas sa ilang mga katrabaho niya upang malaman niya kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Nagpapakitang gilas talaga itong si Jonas. Unang linggo pa lamang sa trabaho, maagang pumasok at okay lang mag-overtime, walang reklamo. Kasabay ng kanyang pagtatrabaho bilang gasoline boy, nagkakarwash boy din ang ating bida. Isang araw, kinamusta nga siya ng kanyang ina. Ang sabi nga niya, "Ma, okay lang po ako dito. Isipin ninyo, 23 na ako. Hindi na ako bata, ma. Kaya ko na po ang sarili ko, pero maraming salamat po sa concern ninyo, ha?" Namimiss ko rin po kayo, ma. Alam nyo ba, ang dami ko nang kayang gawin.
Kaya ko nang magluto ng sarili kong pagkain, nakakapaglaban ako ng sarili kong mga damit, nakakabiyahe na ako. Nakakatuwa kasi may mga customers na sobrang mabait sa akin. Alam niyo ma, ang dami pang gustong ikwento sa inyo pero malilate kasi ako sa trabaho ko. Tsaka kung pwede lang, hayaan niyo akong tumawag sa inyo. Huwag niyo akong tawagan dahil alam niyo na, hindi ba? Ha? I love you. Bye-bye. Pasok na po ako. Ingat po kayo dyan. Pakiusap ni Jonas sa kanyang ina. Muling nagpatuloy ang mga araw ni Jonas sa Maynila. Mahigit 1 buwan na nga siya sa Maynila ngayon at kinamusta siyang muli ng kanyang lolo. Isang gabi, itong si Jonas na nga ang tumawag sa kanyang lolo at sinabing, "Hello? Lo? Hello? Lo, kamusta po kayo?" Mabuti naman po. Ako naman po, ayos na ayos ako. Alam niyo po ba, may good news ako para sa inyo. Alam niyo po bang ngayon ang araw ng pagsahod ko? Natanggap ko na po yung unang sahod ko sa kumpanya. Lo, ang sarap palang kumita ng sarili mong pera, no? Pinagpaguran mo, pinagpawisan, pinagpuyatan. Nakaka-proud kasi sa buong buwan, hindi ko man lang nagalaw ang pera ko sa ATM ko. Mga savings ko, pati credit card ko, hindi ko ginagalaw sa wallet ko. Alam mo, Lo, ang sarap sa feeling kasi yung hawak kong pera ngayon, hindi man ganong kalaking halaga, pakiramdam po napaka-special nito. Parang hindi ko siya kayang gamitin sa mga bagay na pangluho lang. Siguro, Lo, unti-unti ko nang nakukuha yung nais ko. Nakakatuwa. At gusto ko pa itong ipagpatuloy. Itong kanyang lolo, bagamat may halong kaba, ay ipinagpatuloy ang pagsuporta sa kanyang apo. Hinayaan pa rin niya ang gusto ni Jonas. Lumipas pa ang ilang mga buwan, halos mag-iisang taon na nga itong si Jonas sa kanyang trabaho. Nakiusap nga itong si Jonas sa kanilang manager na baka naman daw maaaring dagdagan pa ang mga trabahong kailangan niyang gawin. Palibhasa nga ay nasasanay na sa kanyang ginagawa, pakiramdam niya, gumagaan ang kanyang mga trabaho. Pero ang kanyang mga katrabaho, tuloy pa rin ang reklamo. Alam niyo naman, ganyan talaga ang ugali ng ilang kabataang Pilipino. Mabalik naman tayo sa ilang mga pag-aari ng kanyang lolo. Tulad ng sabi ko nga kanina, marami silang negosyo at investments. Ilan sa mga ito ay pinamamahalaan ng ilang malalayong kamag-anak nitong si Jonas. Malayong tito at tita, malayong mga pinsan. Nakakalungkot man pero ilan sa kanila, hindi siya kilala. At hindi nga nila alam na itong si Jonas ngayon ay nasa Maynila na. Ang Maynila ay isang malawak na lugar. Halo-halo ang mga tao, iba't ibang ugali. Kaya itong si Jonas, kahit papaano, nagkaroon din ng mga bagong kaibigan. Ang mga ito, walang kaalam-alam sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi sila mayaman, hindi marangya ang buhay, subalit palaging masaya. Kaya naman itong si Jonas, napabarkada. Ganoon pa man, hindi niya nga inaamin ang kanyang lihim. At mukhang wala siyang kabalak-balak na ito'y gawin. Nang matapos nga ni Jonas ang kanyang una at ikalawang kontrata sa gasoline station na yun, sinubukan din niya mag-apply ng trabaho sa ibang lugar. Bakit nga ba hindi niya subukang maging isang waiter sa isang sikat na hotel? Ngayon pa, nasa Maynila na siya, napakaraming kilalang restaurant doon. O di kaya ay maging isang merchandiser sa isang malaking mall. Para naman daw mahasa ang kanyang social skills, makipag-usap sa mga customers at marami pang iba. At tulad ng alam nating lahat, walang makakapigil sa kanya. Ang napakaraming experiences na ito ang tumulong kay Jonas upang malaman ang mga bagay na noon pa lang ay nais niya nang matutunan. Katulad na nga lamang ng tamang pagtrato sa mga customers, sa mga boss, sa mga managers at mga katrabaho mo. Pag-unawa sa kontratang pinipirmahan mo, tamang pagsunod sa batas ng kumpanyang pinapasukan mo,
At syempre, pag-aasikaso ng sariling oras mo, personal man o sa trabaho. Na-miss daw niya ang kanyang kauna-unahang trabaho kaya naman muli siyang nag-apply doon. Muli, isa na uli siyang gasoline boy. Sa napakabising araw na iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari habang itong si Jonas ay naka-duty. Ang totoo niyan, medyo mag-aalas 12 na nga noon. Night shift kasi ang duty nitong si Jonas at isang napakagarang sasakyan ang nagpagasolina sa kanya. Wala naman sanang problema dahil napakaayos ng pakikitungo nitong si Jonas sa mga customers niya. Pero itong driver ng magarang kotse, halatang may inom. Mukha talagang lasing, namumula pa ang kanyang pisngi. Base nga sa kanyang itsura, galawan at pagsasalita, alam mong mayaman ito. Idagdag mo pa ang kanyang mga alahas sa leeg. Itong si Jonas habang pasipol-sipol lamang habang nagsasali ng gasolina sa kotseng iyon, biglang nag-automatic na buksan ang likurang pintuan ng mamahaling kotseng iyon. Siyempre, focus lamang sa kanyang trabaho itong si Jonas, subalit imposibleng hindi niya mapapansin dahil parang may tumunog, parang may pumata kanina, parang may nahulog. Subalit na wala sa focus itong si Jonas dahil biglang sumigaw ang lalaking driver ng kotse ngayon. Mukhang galit na galit. Bakit daw ang bagal kumilos ni Jonas? Kesa nga naman ma-complain pa, tuloy na lamang siya sa kanyang trabaho. Nang matapos siyang maibigay ang sukli, humarurot na ito ng takbo. Di sa malamang, naiwan yung plastic na pumata kanina mula sa likod. Dinampot ito ni Jonas. Baka nga naman balikan, hindi ba? Nagulat na nga lamang ang ating bida dahil pera ang laman ng supot na iyon. Napakaraming salapi at sa kanyang pagkakaestima ay siguro nasa 2 milyong piso ito. Sinubukan niyang sabihin sa gasoline boy na kanyang katrabaho na may naiwan yung driver pero ang sabi nito, pabayaan na lamang, babalikan naman daw yan. Lumipas ang halos 1-2 oras, subalit hindi pa rin ito bumabalik. Muli niya sanang kakausapin ng kanyang mga katrabaho, subalit halata, kitang-kita na pagod at antok ang mga ito. Hindi na nga nainabala pa. Muli siyang naghintay ng mga oras na bumalik ang driver na iyon upang kuhanin ang pera. Subalit wala. Bandang mag-aalas 6 na nga ng umaga, malapit na siyang mag-out nang biglang dumating ang magarang sasakyan. Galit na galit, halos umusok ang kanyang ilong at hinahanap itong si Jonas. Ni hindi pa nga nakakapagpunas ng kanyang pawis, ni hindi pa nga siya nakakapagpalit ng damit, ay pinuntahan niya na ang driver na iyon. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag pero minura na siya ng lalaking iyon. Sinabihan pa ng kung ano-anong masasakit na salita. Kesyo magnanakaw daw siya, manggagancho, manggagamit. Siya raw ang pinakamagandang imahe ng mga kriminal. Mabait sa simula, maamo ang mukha, pero magnanakaw. Ang sabi pa nga niya, ninakaw daw ni Jonas ang perang nasa likuran ng kanyang sasakyan. Siyempre, papalag si Jonas. Magpapaliwanag siya pero itong driver na ito, hanggang sa ngayon, mukhang medyo may tama pa rin ang alak kaya galit na galit, sumisigaw at dinuduro-duro ang kawawang binata. Abay ang balak pa nga ng lalaking iyon ay sampigahin siya sa muka. Inawat lamang siya ng ilang mga gasoline boy na duty ng umaga ngayon. Maging si manager, pumapagitna na. Pero napakatapang talaga ng may-ari ng magarang sasakyan. Wala pang 5 minuto, dumating pa ang ilang mga kaibigan nitong pulis. Subalit napatahimik ang lahat nang ibigay ni Jonas ang supot na punong-puno ng pera. Walang kabawas-bawas. Wala na sanang problema, pero itong lalaking ito mukhang naghahanap ng away dahil ang sabi niya, kulang daw ng 1 milyon ang pera niya.
Nakiusap naman si Jonas sa kanilang manager na huwag ipapaalam sa kanyang pamilya ang isyong ito. Mahinahong sumama si Jonas sa mga pulis habang panay ang batok sa kanya ng lalaki. Sinisipa pa nga siya sa kanyang tagiliran. Nakakalungkot man, subalit sa totoong buhay ay ganoon din, hindi ba? Tila ba sa mata ng batas, ang ilang mayayaman ang nakakalusot sa problema. Pero kapag mahirap ka, wala pang patunay, ikaw na agad ang suspect. Ikaw na agad ang magnanakaw, ikaw na agad ang madugas, ikaw na agad ang nandaya. Hanggang sa police station, pinipilit ng lalaking iyon na ilabas ni Jonas ang perang kanyang kinuha. Pero ang sagot nga ni Jonas, hindi raw niya alam ang sinasabi ng lalaking iyon. Kahit nga daw kapkapan siya o kahit kunin pa ang kanyang bag, wala silang makikitang pera doon. Ni hindi pa nga raw siya nakakauwi. Isang bagay pa ay, ang sabi niya, saan niya dadalhin ang perang iyon? May trabaho naman daw siya. Subalit hindi nga siya pinapakinggan ng mga pulis, maging ng lalaking ito, na feeling victim. Maniwala po kayo, hindi po akong gumawa. Malinis po ang konsensya ko. Wala po akong ginagawang masama. Tigil-tigilan mo kami, bata? Ha? Akala mo ba ito ang kauna-unahang pagkakataon naming makakita ng katulad mo? Ha? Para sabihin ko sa'yo, mali ka ng iyong binibiktima. Ha? Hanggat hindi mo ibinabalik ang pera ko, mabubulok ka sa kulungan. Tandaan mo yan. O ano na, Mr. Policeman? Ipasok mo na sa kulungan ang taong ito. Ha? Anong gusto mong hintayin, Pasko? Aba naman, kumilos kayo, gawin niyo mga trabaho ninyo. Hoy, ikaw, anong pangalan mo? Ano? Jonas? Sa pangalan pa lamang, tunog mahirap na, tunog asa na. Manggagancho ka? Kung akala mo makakalusot ka sa ginawa mo, nagkakamali ka. Sige, wag mong aminin, wag mong ilabas. I can do this all day. Ang sabi pa ng mayamang lalaki. At nang medyo nawawala na nga ang tama ng alak sa kanyang utak, ang lalaking ito mismo ang nakarealize na sadyang 2 milyong piso lamang ang laman ng supot na iyon at hindi 3. Pero syempre, hindi niya ito aaminin. Bagkus, papanindigan niya ang bagay na iyon. Papanindigan niya ang kanyang ibinibintang kay Jonas. Baka nga naman siya'y mapahiya. Syempre, mayaman ka, di ba? Famous ka. Hanggang sa napakulong na nga itong si Jonas at sa loob, bumayad pala ng mga tao itong lalaking ito at ipinabugbog itong si Jonas. Ang kawawang binatang wala namang ginagawang mali. Ang mas na-realize pa nga ni Jonas ay napakaliit pala talaga ng tingin ng ilang mayayaman sa mga dukha. Mas nalungkot pa nga siya dahil nalaman niya na hindi lamang pala siya ang dumanas ng ganoon. Ilan pa sa mga kasamahan niyang preso ay mga nakulong kahit walang ginagawang kasalanan. Yung iba napag-abutan, yung iba pinagbibintangan lamang. At ang kwento ng iba, nataniman daw ng ilang kapulisan. Walang nakakaalam kung tunay ba ang mga kwentong iyon, ang mga bagay na iyon. Pero sa makatwid, hanggang sa ngayon, si Jonas nakakulong pa rin. Lumipas na ang 1, 2, 3 araw, hindi pa rin siya nakakalabas. At patuloy pa rin ang pananakit at pagbugbog sa kanya ng ilang mga kasamahan niya. Paanong hindi? Inaabutan pala ng pera. Abay saka lamang dumating ang abogado mula sa Public Attorney's Office. Naisip ni Jonas na kapag pala mahirap ka lamang at walang kakayahan sa buhay, kahit abogado pa ng PAO ay parang hindi interesadong iligtas ang kanyang kalagayan. Literal na mahirap nga talaga ang maging mahirap.
Bakit ka nga ba magtitiis? Bakit ka nga ba magpapakahirap ng ganito? Bakit hindi mo tawagan ang iyong pamilya, ang iyong lolo? Yan ang tanong sa kanya ng kanyang manager, na halos araw-araw na bumibisita. Pero si Jonas, ayaw pa rin talaga. Baka nga daw kasi isipin ng mga ito na mali talaga ang kanyang pasya nung simula pa lamang. At ayaw niyang mangyari yun. Nais daw niyang makita kung lalabas talaga ang hustisya para sa kanya at maaaring para sa mga taong kanyang kasama. Ilang beses na nga siyang tinanong ng mga pulis, subalit iisa lamang ang kanyang sagot. Ang lagi niyang sabi, wala siyang kinukuhang kahit na ano, wala siyang ninanakaw at wala siyang ginagawang krimen. Uli, nakiusap si Jonas na tama na ang kalokohang ito. Wala silang makukuha sa kanyang pera dahil wala naman siyang ninanakaw. Pero ang tanong sa kanya ay paano ito papatunayan? Bakit nga naman hindi tingnan ang CCTV? Kaya lang, nagkataon namang hindi gumagana ang CCTV nung panahong iyon. Dahil hindi pa nga dumarating ang perang kailangan para sa repairs ng services. Sa makatwid, walang makapagpapatunay ng realidad nung gabing iyon. Dahil nga awang-awa na sa kanya ang kanyang manager, ito na mismo ang tumawag sa pamilya ni Jonas. Bahala na kung magalit si Jonas sa kanya. Bahala na kung anong kalabasan ng kanyang gagawin. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang mailabas sa kulungan ang kawawang binata. Sakto pa naman nang gamitin ni manager ang cellphone ni Jonas, ang sumagot ng tawag ay ang lolo ni Jonas mismo. Ang tunay at totoong may-ari ng kumpanya ngayon. Dahil sa pagkabigla sa balita, agad siyang lumuwas ng Maynila. Siyempre kasama ang mga magulang ni Jonas. Nang sumunod na araw, isang umaga, ilabas nyo! Nasaan ang apo ko? Jonas! Jonas! Galit na galit nang pumasok ng presinto itong si Lolo. Agad siyang pinigil at kinausap, pinakalma ng mga pulis ng panahong ngayon. Napag-alaman nga nila na ang matandang ito pala ay isa sa pinakamayamang negosyante, hindi lamang sa Maynila, pero sa buong bansa. Agad silang humingi ng pasensya, pero muli nilang sinabi na walang apo ang mayamang ito na nakakulong sa kulungang iyon. Nang biglang ipakita ng mga magulang ni Jonas ang kanyang pictures, napamulaga na nga lamang ang mga pulis na ito. Maya-maya pa ay inilabas na nga ng mga pulis itong si Jonas. Pigil ang galit ng kanyang lolo nang makita ang kanyang itsura at kalagayan. Halos mapaluha naman ang kanyang mga magulang sa kanyang sinapit. Sabi nga ng mga ito, baka naman nga talagang mali na pumayag sila sa nais ng kanilang anak. Agad namang ipinatawag ng hepe ng police station na iyon ang lalaking mayaman na nagbintang kay Jonas ng pagnanakaw. Nung simula nga, mukhang matapang pa ang lalaking ito. Siyempre, ang kaharap niya ay mga magulang pa ni Jonas. Subalit nang makita niya ang mukha ng lolo ni Jonas, medyo nangatog ang kanyang mga tuhod. Napaluha siya sa takot at sinabing, pasensya na daw sa kanyang nasabit na gawa. Baka naman daw pwede pa siyang bigyan ng second chance. Malay daw ba niya na mayaman pala ang batang si Jonas? Kung akala mo makakalusot ka sa ginawa mong problema, nagkakamali ka. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung magkanong lamang pera ng bangko mo at kung ano ang negosyo mo. Wala akong pakialam. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. At hindi ako makakapayag na hindi makuha ng aking apo ang hustisyang para sa kanya. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. 1,000,000? 1,000,000 ang ninakaw sa'yo ng aking apo? Nagpapatawa ka. Yan ang sabi ng lolo ni Jonas.
Akala mo ba talaga sasapat ang sorry mo at ang kayamanan mo para ibayad sa mga ginawa mong kahayupan sa anak ko? Ha? Masyado ka mapang-api, masyado ka mapang-mata. Siguraduhin mo lang na sapat yung pera at kayamanan mo dahil hindi kami titigil. Halos mamatay si Jonas sa loob nang dahil sa'yo. Alam mo, kung hindi lang kasalanan ng makapatay, baka kung ano nang ginawa ko sa'yo. Yan ang sabi ng papa ni Jonas. Ang dating akala mo'y lobo sa sobrang tapang, aba, ngayon parang matinong tuta na nakabahagang buntot. Inamin na nga ng lalaking ito na wala naman talagang nawawalang pera sa kanya. Maya-maya pa'y pumirma na nga siya ng kasunduang iniuurong na nga niya ang kanyang mga demanda kay Jonas. Muli ay humingi siya ng kapatawaran dito kay Jonas at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lolo. Halos natagalan din itong si Jonas sa loob ng ospital upang magpagaling. Aba, ikaw ba naman ang bugbugin ng karamihan ng tao sa loob ng kulungang iyon? Aba, mapapailing ka na lamang. Nakakatakot, hindi ba? Nag-report naman agad ang kanyang pamilya sa police station. Naparusahan at naalis sa serbisyo ang mga nakaduting pulis nung panahon ngayon. Maging si Hepe, tagtag din. Napag-alaman naman ng kanyang lolo ang lalaking yung pala na gumawa ng kalokohan sa kanya at nagpakulong sa kanya ay nagmamay-ari lamang ng isang maliit na shop ng parts ng mga sasakyan. Umuupa lamang sa isang building na pag-aari ng kanilang kamag-anak. Bali-balita pa ay baon ito sa utang. Hindi naman pala mayaman, sadyang napakayabang lamang. Ito pa nga, nalaman ng lolo at mga magulang ni Jonas na ito palang mayabang na lalaking ito. Hindi na rin nakakabayad ng kanyang upa sa building na ginagamit niya doon sa pag-aari ng kamag-anak ni Jonas mismo. Kaya naman, kinumbinsi ng lolo ni Jonas na paalisin na ang lalaking iyon sa building ng kanyang kamag-anak. Lahat ng koneksyon ginamit. Ginawa niya ng paraan upang magipit ang lalaking iyon. Siguro'y leksyon na para sa kanya. Kahit magsisi pa ang lalaking ito ay siguradong huli na dahil sa puntong ito wala na nga siyang negosyo at wala na nang magtitiwala sa kanya. Ginigipit na nga siya ng kanyang mga pinagkakautangan, mukhang mapapalayas pa siya sa kanyang nirerentahang bahay dahil matagal na nga rin siyang hindi nagbabayad. Kuryente at tubig nga ay kulang pa. Good luck na lamang sa lalaking ito. Balik naman tayo kay Jonas at sa kanyang pamilya. Nagpasya na nga ang mga ito na bumalik ng probinsya doon sa Davao. Bit-bit ang kanyang mga kwento, karanasan at alaala ng bangungot. Ikinuwento niya sa kanyang mga kaibigan at kababata ang malupit na mga tao doon sa Maynila. Maaring nakakalungkot ang nangyari sa kanyang buhay sa Maynila. Subalit alam mo ba, itong si Jonas, ginamit niya ang mga pagkakataong ito, ang mga alaalang ito upang mas magsumikap sa buhay at subukang baguhin ang mundo. Susubukan daw niyang gumawa ng paraan na maiba na ang sistema. Dapat hindi ganyan, dapat hindi ganito. Lalong nagsumikap sa buhay si Jonas. Ang alaala niya sa Maynila ay hindi ang pipigil sa kanyang hangarin na magkaroon ng isang mas magandang buhay. Nagsumikap pa siyang lalo at sa huli, siya na nga ngayon ang namamahala sa kanilang negosyo. Subalit paano niyang babaguhin ang sistemang ito gamit ang kanyang sariling paraan? Alam mo ba, itong si Jonas, 1 taon pa lamang siyang namamahala ng kanilang negosyo, gumawa ng paraan upang makabawi. Pinilit niyang magtayo ng isang pribadong samahan o charity para sa mga mahihirap na kabataan. Hangarin niyang bigyan ng tamang edukasyon ang mga kabataang ito upang matulungan ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga sarili.
mailigtas ang kanilang hinaharap sa magulong mundo ng pera at tao. Lumipas pa ang ilang mga taon, ilang mga kabataan na nga ba ang kanyang natulungan, ilang pamilya na nga ba ang umangat sa buhay. At hanggang sa ngayon, tumutulong pa rin siya sa mga kabataang nagnanais ng mas magandang buhay. Sabi na nga, ito na ang kanyang misyon. Ito na ang kanyang debosyon hanggang sa siya ay tumanda. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Hello, Carmi Dizon, Arayan Rosalina, at syempre, Sonic Plays at Ruben Valdez. Hello, Jane Gomi, Carmelina Parcon, at syempre si Miss Elisa Redondo. Isabel, welcome back. Mylen Del Rosario at Remedios Cabrera. Hello. Last but not the least, Miss Aubrey de la Cruz. Maraming salamat po sa inyo. Paalam!